Ha? Oh. Ang sabi niya, ilalabas ko ang mga ebidensya ng kickbacks sa tamang panahon. Naipasok, yun ay alam natin na mula mismo sa mga pro-Duterte na mga grupo. Sa tingin po ninyo, tama po ang kanilang nakikitang obserbasyon na hindi na ito may pagpapatuloy, hindi na ito uusad pa dyan sa Kongreso? Dito niyo po, wala po bang napapalitan mga flood control projects doon? Isa nga po yun sa mga umalingaw-ngaw yung nakaraan na kung saan ay meron daw na issue ng flood control sa aming distrito, sa ikalawang distrito ng Antipolo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, masubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At ito, Jimmy Bondok, si Rupalpal, si Bonget. Sa dami ng problema ng bansa, impeachment pa rin ang nasa isip. Oo nga naman. Walang tamang pag-iisip. Ano? Diba? Hindi mo ba napanood yung video ni Tatay Digong noon? Nung sinabi na i-impeach si BP Lenny? Wala ka talagang tako, no? Hindi mo ginagamit ang tako mo. Bakit ganun ka? Ang pangit mo. Oo. Bakit ba gusto mo ma-impeach si BP Sara? Takot ka? Takot yan? Ganon? Gusto po. Ebidensya ng kickback, ilalabas na ni Congressman Libiste sa tamang panahon. Wow, ito yung nakakabang-abang, ha? BP Sara Duterte hindi apektado sa panibagong impeachment. Talaga naman, Diba? Tapos sasabihin ng mga makabayad black at saka yung mga, ano isa yun? Yung pinamumunuan ni Virus? Sasabihin nyo na naratel na si BP Sara. Diyos mio, Marimar. Kayo ang dapat maratel dahil pag upo ni BP Sara, was-was kayo dyan lahat. Was-was talaga kayo dyan. Abangan namin yung pag-upo ni Bibi Sara. Grabe sipon ko. Nag-i-spray na ako. Anak ng bugi naman. Allergy. Pag talagang tumama yung allergy. Diyos ko. May kalaban na si Akop. Sa Antipolo. Gusto ko ibigay sa inyo. Maaga pa lang. Maaga pa lang. Kasi merong, yung anak daw ni Akop tatakbong congressman. So meron na po tayo ibang tatapat. Ako hindi ko kilala personally itong si boss dahil nakita ko lang na ito ay wag naman sana ito na mangyari yung mga inendorso ni Bibi Sara, lalo na yung babae na taga-probinsya na sinasabi kakampi ko sa Kongreso. Siya pa yung unang bumoto kay speaker. Wag naman boss pero titingnan natin. Pero may pantapat na sa anak ni Akop. Mamaya, abangan nyo Antipolo, bibigay ko na sa inyo kung sino yung dapat nyo iboto sa 2020. Yung asong pinagmukhang tanga ni Inday Sara. Tama naman. Dahil, yung asong ulol na yun, yung asong aw-aw na yun, na mahilig manira, mahilig mag-fabricate ng mga kwento. Kilala nyo naman yun, talo sa kalokohan. Dahil sa tatagpi-tagpi ng mga statement. Hindi na siya mananalo, kaya nagdesisyon ang mama na hindi natatakbo sa 2020. Dapat lang, marami kang peperwisyoin. Diba? Kahit hindi ka na nanalo, na may merwisyo ka pa. Kilala nyo siya, mamaya bibigay ko sa inyo. Simulan natin dito. Ngayong taon, nagulat ang buong bansa sa tuloy-tuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho, habang binibigyang pansin ang mga seryosong hamon sa ating ekonomiya. Mula sa mga pabrika, opisina, at mga establishmento na dati ay abala, maraming manggagawang Pilipino ang nakararanas ng kawalan ng trabaho sa kabila ng mga pangakong pag-unlad. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, mas lumaki ang bilang ng mga jobless ngayong taong ito kumpara sa nakaraang taon, at mas maraming kababayan ang naghahanap ng hanap buhay sa gitna ng pagbagal ng ekonomiya. Ito ay hindi isang maliit na pag-akyat lamang,
kundi isang pagtaas na nagpapahiwatig ng mas malalim na suliranin sa paglago at paglikha ng trabaho sa ating bansa. Kasabay nito, patuloy ang pagtaas ng pambansang utang na umabot na sa higit 17 trillion Oh, pesos di na ba? mas Sabi ko sa mataas inyo kaysa 17 trillion na ho ang utang ng Pilipinas. Na dati ay nasa 16, 15 something lang. No, ilang taon lang lumipas, Diyos ko po. Yun natang. Oh, ang sarap ano? Mangolekta ng bilyones, trilyones. Ang sarap pa. Oo. Nagpe-prepare na ata ang mama. Sabi ni Aling Ledesma. Para pag tapos ng termino niya, hindi na mauubos ang pera nila. Sinungaling ano. Sabi nila, pag nanalo ako, babayaran ko ang utang ng Pilipinas dahil marami raw silang pera. Sinungaling! Unggoy! Diyos ko po. Itong mga tao to lahat na lang pinagsinungalingan. Wala kang nakitang matinong sinabi ito. Nakakarindi na. Sobra. Sa bagay, malapit na raw, sabi ni Aling Ledesma. Konting kembot na lang daw dahil nakitaan daw ng, may bag daw sa tiyan eh. May bag daw sa tiyan. Diyos ko po, ano kaya ibig sabihin yun? Pag may, doon na umiechas? Dahil hindi na ay, Diyos ko po. Doon na, di ba nakakita kayo ng ganon? Yun ay binunyag ni Maharlika. Yung mga ganong, pag nalagyan ka na ng ganon, bantot nun. Kamusta kaya kausap mo pag halimbawa may ganun ka? Di ba? Lalo na kung kusang lumalabas na. Aroy! Diyos ko po. Sa mga nakakaalam. Ano naman? Paki-comment nyo naman. Ano sa tingin nyo? May bag na ba sa tiyan? Nakwento lang. Punta tayo dito. Sagana mamayan. Ebidensya na kickback. Ilalabas sa tamang panahon. Representative Libiste. Gusto nating malaman dito kung sino talaga, di ba kasi may mga pangalan na. Meron na talagang mga tumbok. Kaso nga lang, pinagtatakpan pa rin eh. Ano tayo magagawa? Ganun sila. Antay na lang ba natin na matapos ang termino nila, walang na kulong na big fish? Ganun siguro ang mangyayari. Kasi pinagtatakpan ng mga nasa Blue Ribbon. Yung mga dorobo sa Blue Ribbon, Hindi naman lahat. Kasi kung gusto nyo talagang may mapanagot at mapanagot yung the big fish, dapat, nung umugong ang pangalan ni Balulong, inimbitahan nyo na. Pinagsalitaan nyo na. Hanggang ngayon, hindi natin nakikita. At takot din ng stream media na imbestigahan at interviewin itong si Balulong dahil mawawalan sila ng trabaho. Alam nyo ba, malaki ang share ni Balulong. Diyan sa isang network diyan. Uy! Diyos ko po, kung hindi pa alam ni Karudi, alam ni Aling Ledesma yan. Yan! Yan. Wait lang. Uulitin ko. Kaya pala, minsan nagkakamali ako. Ito pala nangyari. Nape-play ko siya dito, pero dito sa screen ko, hindi gumagalaw. Sorry ulitin natin. Ganito pala yung nangyari. No? Kaya marami palang ang nagsabi, Kuya Goods, walang audio. Kaya pala ganun pala. Kasi naririnig ko siya dito sa akin. Tapos, sa inyo pala, hindi nyo narinig kasi hindi pala na-play doon sa kabila. Ayan na yun. May bala kayo na hindi tumupad sa pangako nyo kay Senador Loren Lagarda. Mag-ingat kayo. Bakit? Dahil may babala ang kanyang anak na si Kong Lian Libiste. Ang sabi niya, ilalabas ko ang mga ebidensya ng kickback sa tamang panahon. So sa English, in due time. Ayan, Yeah. Yan ba? In due time. Hindi ko gusto mag-abroad.
humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakausapan ako ng aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako. Oo. At Ayan. tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng maanumalyang DPWH project. Mabigat yan, ha? Oh. Higit Yan. pa sa Cabral Files, nasa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Yun. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Oh. Gayon pa man, nakapaghanda na ako ng video Hala. para kahit ano man ang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. May video na siya, ha? Oh. Kapag nailabas ang ebidensyang ito, mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Ha. Dahil sa takot nila dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Tama. Ngayon man hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basihan. At lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahon iyon, sana maunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Ayun. Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Yusek Bernardo, Secretary Bonoan, at iba pang kasalukuyan at dating cabinet secretaries Yan. at Sana lang. undersecretaries. Sana lang, oo, na makiisa sila. Kaso nga lang, alam nyo naman niya si Bernardo. Siya na ngayon ng state witness. Di ba? At naituro niya ito si senador, ang dating senador na si Bong Revilla, ay kasalukuyan na nasa piitan. Mas kinampihan pa nila, oo, si Bernardo. Maasahan pa kaya yan? Magtutulong kaya yan kay Congressman Libiste? Nako, maaari o hindi maaari. Sa tansya nyo, ano sa palagay nyo? Ano kayang kahantungan nito? Kasi gumugulong na ho ng gumugulong. Di ba, mainit ang usapin, kay Bongit, yung impeachment. 3 araw tapos. Tapos ngayon, ang init ng husto kay BP Sara. Pinainit ng husto. Ano sa palagay nyo? Anong, may balak na naman ba sila na panibago? Pagkatapos na naman na 1-year ban rule, ano naman kaya ang kwento nila? Tatanong lang tayo. Kasi, sobrang init na ho. Kaya lagi kayong tututok dahil marami na ho nagbabanggaan. Iba't ibang mga grupo, oposisyon o majority, oposisyon, administrasyon, minority, majority, nagkukopong-kopong na. Kaya nasasabi natin, malapit na. Ito na nga, simula na nga Birada nila kay BP Sara, grupo-grupo sila. Merong Makabayad Black, merong ano yung isa? Yung kay Virus? Marami. Merong MP. Grabe pangalan ng ng party list nila, no? MP. Kulang na lang A. Simulan natin dito sa BP Sara Duterte hindi apektado sa panibagong impeachment. Totoo naman yan. Lahat nga nasagot na ng COA Dito pa kaya sa iuulit na lang yung kaso o yung complaint laban sa kanya. Sa tingin nyo, uusad pa ba? Ako hindi na ako talaga naniniwala na uusad at hindi sila makakuha ng 1/3 vote dahil natatakot na ho yung ibang congressman na madamay sila pagdating ng oras. Pansinin nyo, yung midterm, o kung hindi lang nagawa ng paraan yung isang congressman sa Maynila, hindi makakaupo. Ilan na nagtatalo sa mga bumibira kay BP Sara? Ilan? Sipin nyo yan Ilan din ang mga, ayaw na magsalita. Kita nyo yung mayabang doon sa Negros, Talo. Diba? Yan yung mga linyada ng mga tuwadkom. Ilan sa kanila ang nagtatalo? Diba? Ngayon, sa palagay nyo, pag binira nyo ulit si BP Sara at nakuha ang pangalan nyo, meron akong sa marami yan. Okay tayo Marikina, talo. Sa Taguig, sa Taguig, talo rin yung isa. Dalawa yung nagsipirma doon Yung mataba yung Tamora, yung matabang babae. Talo yun. At meron pa doon na pumirma mga bagong congressman. Di pwede yun. Oo.
Yan yung mga... marami din. Paranaque. Marami yan. Mga congressman, mga representative. Tandaan nyo, pag inatake nyo si BP Sara, wala kayong boto. Kaya, pagkatapos nito, ipapakilala ko sa inyo kung sino yung kakalaban sa anak ni... Akop. Pasok. Tingin ko hindi na apektado ang Vice Presidente dito kasi ina-anticipate na rin din ito ng kampo tingin ko ng ating ikalawang Pangulo na kung matapos man yung 1-year ban na idineklara ng Supreme Court, may mag-a-attempt ulit na magsampa. Opo, pero marami po o ilang grupo po ang duda pa rin dito nga sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil alam natin, yung unang complaint ay inihain ng isang pribadong individual, inendorso ng mga kaalyado din daw ng administrasyon. At pangalawa, inihain ng progresibong grupo o mga kaliwang grupo. At yung pangatlong impeachment complaint sana daw ay naipasok, yun ay alam natin na mula mismo sa mga pro-Duterte na mga grupo. Sa tingin po ninyo, tama po ang kanilang nakikitang obserbasyon na hindi na ito may pagpapatuloy, hindi na ito uusad pa dyan sa Kongreso? Ako, tingnan natin po yung maging takbo ng sitwasyon. Kasi naniniwala naman po tayo na objective pa rin din ang ating mga mambabatas. At ang tingin ko, maglabasan tayo ng argumento, ilabas natin yung mga sinasabing mga ebidensya upang mas lalong mahimay itong mga complaint na ito. At yun nga, babalik po ako doon sa usapin ng merito. Tandaan po natin, nung maaalala natin nung panahon ni former President Joseph Estrada, minority din po yung nagsampa nito. Yeah. Pero nakita po natin na ang bilis ng turn of events at nakakuha ng suporta ito base sa merito din po nung complaint. So tayo po nananahan na kung saan yung pagiging objective lamang na naaayon po doon sa merito ng at ipepresentang ebidensya ng mga naghain itong impeachment complaint na ito. Opo. Anong kaya ang epekto at implikasyon nito, Prof, sa mata ng international community na ang pinuno mismo ng Pilipinas ang nasa ilalim ngayon ng impeachment complaint? Papaano po yan na makakaapekto sa kabuuan ng ating bansa? Nako, napakalaki pong epekto nito kasi yun nga po paulit-ulit at of course hindi lang po sa akin ang galing ito pero obserbasyon ng marami pong analyst may epekto po ito sa stability ng ating bansa. So nagkakaroon ho ng political instability at kung ako po ang mamumuhunan malaki o mataas yung risk factor. Magdadalawang isip ko ako na mamumuhunan sa Pilipinas kasi may usapin dati maaaring sabihin natin yung impeachment complaint kay Vice President Sara hindi masyadong affected ng international community dahil ikalawang Pangulo lang po siya. Pero sa pagkakataong ito, mismong Pangulo na po ang sinampahan at ayun na po, gumugulong. So kahit po sabihin natin na walang merito, yung trust and confidence o yung confidence level ng isang mamumuhunan o para mamumuhunan dito sa Pilipinas, napakataas po ng risk because of that political instability. At tandaan natin, patuloy po tayong sinisingil nito na hindi makabangon ang ating piso. Andyan pa rin din yung provision sa ating konstitusyon ng 60-40 plus nakaka-apekto pa itong political climate ng ating bansa na hindi maganda in terms of optics po dahil nagbibigay ito ng mensahe na kung saan hindi stable ang liderato ng ating bansa. Sa usapin na meron pa bang mamumuhunan sa atin sa ganitong sitwasyon, palagay ko wala. Dahil natatakot sila na ang gobyerno nga walang nagagawa pagdating sa mga ganitong usapin Susugal pa ba sila? Hindi na lang. Kahit ikaw naman siguro mamumuhunan ka sa palagay mo. Yung mga pangyayari ngayon, birahan dito, birahan doon, susugal ka pa. Magnegosyo sa Pilipinas. Wag na lang, masasayang lang ang pera mo. Oo, good news. Ito ba good news para sa inyo, para sa atin lahat?
Oo, kasi nakita ko rin si Atty. Jimmy Bondoc dito eh. Kasama. Meron silang pinakilala sa Antipolo na pwedeng lumaban sa anak ni Akop. Eto balita papalit kay Kong Akop, special election sa Antipolo. May ganun ba? Hindi natin alam meron palang ganun. Wala siguro nakalaban si Akop noon. Pwede ba yun? Alamin natin papalit kay Kong Akop, special election sa Antipolo. Red Aliaga versus Doc Akop. Pwede pala yun. So, suportahan natin itong ini-endorso ng ni Atty. Jimmy Bondoc. Sa mga taga-Antipolo dyan, alam na this. May kalaban yung ako. Kalaban. Ako po si Red Yaga, kandidato bilang congressman sa ikalawang distrito ng Antipolo. Kasi balita natin, March, special election, March. Ito, hindi ito magnanakaw. Tama. Tandaan niyo po yan. Kasalukuyan po ay isa sa mga lumalaban. Ayan. Andiyan si Atty. Jimmy Bondoc. Ngayon, meron na tayong panlaban. Kung alam nyo yung nangyari, kita nyo. Kung alam nyo yung nangyari, doon sa panggigipit nila kay Tatay Digong, yung pangarap at wish ni Miss Cara David, umepekto. Umepekto Ba't tayo magagawa? Hindi naman natin kasalanan yun. Di ba? Oo. Ang ano lang doon, marami rin talagang humihiling. So, napagbigyan yung wish ni Miss Cara David. Oo, ngayon, pwede pala yun, no? Kung walang kalaban, yung dating congressman, okay. Sige, ganito na lang. Total naman may kalaban na yung anak. Galingan na lang natin at sana wag makialam yung taga-milik-milik na tuta at hawag sa leg. Taga-Antipolo na nanonood sa akin, type nyo pangalan nyo, comment kayo. Type nyo. Ito si Rel Yaga. Si Mr. Rel Yaga ay tatakbo bilang congressman ng Antipolo. Isama nyo. Kailan ka mangyayari yung special election? Bumoto kayo, Rel Yaga. Simulan natin ang kwento rito. Kasama ng ating mahal na Pangulo, PRRD, at ating Vice President, Sara Duterte, doon sa aming lugar, sa lungsod ng Antipolo. Wow. na makakalaban niyo dito? Ang ating pumakalaban doon sa ikalawang distrito ng Antipolo ay wala pong iba, kundi yung anak po ng dating Congressman Romeo Akop. Sir, kumusta po yung distrito niyo po? Wala po bang napapalitan mga flood control projects doon? Isa nga po yun sa mga umalingaw-ngaw yung nakaraan na kung saan ay meron daw na issue ng flood control sa aming distrito, sa ikalawang distrito ng Antipolo. Sir, nakalaban na ninyo yan siya, hindi pa? Ngayon pa lang. Ngayon lang po kami maglalaban at umpisa po ito dahil nga po ang kanyang ama ngayong nakaraang taon. Pwede ba itanong nyo lang kung ano yung partido ni Congress? Okay, yes. Anong partido po kayo, sir, at may political ano po ba? PDP laban po. Yun! Kaya naman pala. Nice. Kaya naman pala, pwede natin suportahan, especially taga-Antipolo. Second District, huwag niyong kalilimutan itong si Red Yaga. Malaki ang may tutulong yan. Meron niya magiging boses at tutulong niyan kay BP Sara pagdating at pag nakaupo na yan. Huwag natin pababayaan na makaupo pa ang mga, alam niyo na yan, mga durobo. Ito, Rel Yaga, special election sa distrito ng Antipolo, second district. Bigyan natin ng kulay ang Antipolo at hayaan natin na tulungan niya si BP Sara pagdating ng, alam niyo naman dyan sa Kamara, nagkukumpul-kumpulan sila yan, kopong-kopong. Eto, pag nandito si Sir Rel Yaga, maasahan natin yan. PDP laban, pasok. Nakalaban, si ito nga yung anak. Actually, naman ito sa social media, talagang trending. Bakit po ikaw ang kailangan piliin at hindi po yun? Una-una, si Rel Yaga po ay walang bahi. Yan! Tayo po ay walang anumang anomalyang kinasangkutan. Malinis po ang pagkatao ni Red Yaga. At mapapatunayan natin yan na tayo ay handa na maglingkod sa ikalawang distrito ng Antipolo sa Kongreso.
Pero sigurado na po kung na matutuloy po yung election niyo po. Kasi parang merong special election niyo po. Para kasi may nabasa po ako regarding po kay Comelec, George Erwin Garcia na parang kulang ang pondo. Yun nga po ang mga balibalita, pero sinigurado naman po ng aming Comelec officers sa lungsod ng Antipolo na tuloy po ang special election sa March 14, 2023. Sir, nabanggit niyo po kanina, sir, na Malapit na pala mga kasama. March 14 na, especially 2nd District ng Antipolo, tuloy po ang eleksyon according to Red Llaga. Congressman na. I-claim na natin. Congressman Red Llaga, kakampi po ng mga Duterte, kakampi po ni Bibi Sara, PDP laban, maaasahan. Ito na po, ang pambato natin. At kalaban, ng ano? Hindi, ayaw natin sa doktor. ito, meron po kayo naririnig na anomalya about sa flood control sa distrito nyo. Pag nanalo po ba kayo, may action po ba kayong gaganapin na investigasyon dyan sa distrito nyo para mapatunayan kung anong anomalyang flood control dyan? Isa po yun sa atin dapat gawin. Dahil ang buwis ng bayan, dapat alam ng mga Yun, yan ang mga Hindi yan sagot. dapat itinatago. Dahil yan ay ang Kongreso ay pagmamayari ng taong bayan. Sir, since businessman po kayo, willing niyo ba ipagpalit ang pagiging businessman kaysa maging public servant? Willing na willing po ako na ipagpalit ang aking pagiging businessman bilang public servant sa lungsod ng Antipolo. Yo. Sir, ito kailangan ng bayan, sir. Isa pa pong tanong, ano po yung stand niyo po sa anti-dynasty law po? Isa po yan sa ating re-reinforce na isusulong sa Kongreso. Kung sakalit loobin po ng Diyos na tayo ay manalo sa Kongreso sa 2nd Distrito ng Antipolo, sama po tayo na lalabanan ang anti-dynasty law. Dahil sa anti-dynasty law, walang good governance competition na nangyayari. Kabuhatan ang nakawan sa gobyerno. Kung anong maasahan ng mga distrito mo, sir, kung ikaw ay papalari sa ito? Sisiguraduhin ko po na isa na tayo magiging boses sa Kongreso at magiging tapat na panunungkulan at magiging bukas sa lahat ng publiko sa mamamayan ng 2nd Distrito ng Antipolo. Alright, nakita niyo na. Red Llaga, huwag niyo kalimutan. Distrito ng Antipolo, 2nd District. Panlaban natin, pambato natin. Ito ang hinahanap natin. Alam niyo naman kung sino nag-endorso PDP. Taga-PDP po siya, kaya dapat natin suportahan. Lalong-lalo na sa Antipolo, Distrito 2. Trillanes, pinagbukang tanga. Mukha lang ang tanga, pinagbukapan. Diyos ko po ka, Rudy. Sino nagsabi niyan? Ito, title. Baka magalit ka. Trillanes, pinagmukhang tanga ni Inday. #Bipisara. Ang sinasabi ni Trillanes, kapag natuloy ang impeachment complaint at the Senate at magkakaroon ng trial, Sara Duterte at the minimum will come out as a damaged good. Ibig sabihin durog, wala ng value. 2 taon yun ang dinudurog at inaatake ang mga Duterte. Sila pa rin ang hinahanap at niyayakap ng taong bayan. Tama! So, Eric. Yeah, ma'am, go ahead. Where did those words come from? No, damaged goods. From someone who does the term damaged goods doesn't even come close to describe how damaged this person is, diba? I mean, really seriously, diba? So go ahead, Eric, no? Nakakatawa lang. Tama ka, ma'am. Kung ang nagsasalita ay mas malala pa sa isang damaged item, walang kredibilidad. At ang tingin sa kanya ay manguudyok at manguupak. Political skunk. Yeah, political skunk. Yung skunk nga, bahong-baho ang tao sa kanya, nagtatawanan, at hindi po pinagkakatiwalaan, 3 eleksyon talo na, maniniwala pa bang tao na may, ano pa bang kulang iba to kay Sara Duterte in the last 3 years na hindi ginawa? Eric, mag-ano ako, sisingit na naman ako. Ang hindi nila kasi ma-figure out, no? Kasi nagagalit ang taong nakikinig sa akin pag nag-i-interrupt ako. Pasensya na kayo. May lang sabihin. Kasi mawawala ka sa thoughts mo eh. Hindi ka, mas matanda ako kay Eric, kaya baka ulyanin na ako. Ang hindi nila, ang hina ng utak nila, hindi nila alam, katulad dito sila Trillanes, bawat bato nila ng ganyan kay Inday, parang gasolina sa tao yun eh. Tama. Lalo silang nagkagalit kasi mahal nila si Inday. Nabasok ko, napakabobo. So sana pala kung gusto nila ng kapangyarihan, dapat kinaibigan ninyo si Inday. Hindi yung, ang bobo talaga mag-isip. Talagang ano ba yan? Gusto niyo ba ako maging political strategist niyo? Nakuha mo yung sinasabi ko, Eric, mga kababayan. Yeah. Puro si Inday yung binabato, si Digong, si ganyan. Mahal na mahal ang taong bayan Tama niya. So nga anong naman. tingin ninyo? Anong tingin ninyo?
Mas lalo yung ginagalit. Hello, 1 + 1 = 2. Napaka-basic. Diba, bobo naman. Kainit ng Tama. ulo. Okay, Eric, go. Yeah, I understand, ma'am. Tama ka doon sa susugan ko yung sinasabi mo. Yung pagiging gahaman sa kapangyarihan, sugapa sa pera at kayamanan, at hindi ipinasaalang-alang ang interes ng tao, you will go towards blind arrogance. Bulag na arrogance. Na arrogante ka pero bulag. Hiwalay ka sa tao. You are detached from reality. Kaya kahit anong gawin nilang atake, intriga, total political demolition job na pinupunduhan, they are ganging up, mama. CPP, NPA, NDF, and their urban operatives. All organizations. Laban kay Duterte, kay Sara, kay Digong. Wala effect. Hilaw na komunista, akbayan. Yellow and pink zombies. Mga politikong trapo at magnanakaw. Marcos at Romualdez. At lahat ng ito nagsama-sama for the last 2 years and a half, close to 3 years. Ang resulta, si Marcos -3, -14, Negative 15. negative 15, -27. Si Sara Duterte, hinihilot Nakita na. nyo, wala na talaga. Diyos ko po. Kahit patuloy kapatuloy nilang siraan, ang mga Duterte, sila talaga ang hihilahin pababa. Ito mga, ano ba to? Mga Makabayan Black, mga Bulok Bayan. Marami, may mga bayan-bayan, sila yan eh. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, patindi ng patindi ang politika. Hindi talaga mawawala ang siraan. Lalabas talaga yung mga trolls na, yung mga bayaran dyan. Diyos ko po, andyan sila. Nasa paligid-ligid lang. Kaya kung umabot sa video na ito, sabihin nyo saan lugar naman kayo. Oo, para naman ma-shoutout natin kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye.